Ang Cebu noong unang panahon ay isang maunlad na lugar na may ugnayan sa iba't ibang bansa. Sa Timog Silangang Asya, ito ay tinatawag na Subo ng mga katutubo. At ito ay sentro ng isang karahan kung saan pinamumunuan ng isang dato at raha. Noong 1521, dumating ang mga Kastila sa Cebu at nakipag-alyansa si Raha Humabon na tinanggap ang pagkakristyano at ang mga pangalang Carlos. Ito ay simula ng kolonisasyon ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang Cebu ay naging mahalagang base militar, pang-ekonomiya, pang-relihiyon ng mga Kastila sa Visayas. Ngayon, dumako na naman tayo sa Sinulog. Ano nga ba ang sinulog? Tara, sabay-sabay nating alamin ang mga ito. Ang sinulog ay ginaganap taon-taon, ika-3 linggo ng buwan ng Enero sa pagbibigay-pugay sa Malahimalang Santo Niño. At kadalasan ang pagdiriwang na ito ay sikat sa Cebu City. Ang salitang sinulog ay nagmula sa pang-abay na sulog na nangahulugang like, water, current, movement. Inilarawan ang urong sulong sa paggawa ng sinulog dance. Alam niyo ba, matapos dumating ang barko ni Ferdinand Magellan dito sa Cebu, ay ipinakita niya ang imahe ng Batang Jesus at yun ay tinatawag na Santo Niño. At yun lamang po ang aking mabibigay na impormasyon sa sinulog. Maraming salamat po! At ngayon, dumako naman tayo sa Yap San Diego. Ang Yap San Diego Ancestral House sa Parian, Cebu City ay isa sa mga pinakamatandang bahay sa Pilipinas na itinayo noong huling bahagi ng 17 siglo sa kolonyal ng Espanyol ng bansa. At itinayo mula sa mga koral na mga bato at kahoy na may maimpluwensya at arkitektural ng Espanyol at Chinese. Ang dalawang palapag na bahay na ito ay orihinal na pagmamayari ng isang Chinese na mangangalakal at nangangalang Don Juan Yap at Doña Maria Floredo at kasama ang kanilang 3 anak. Ilang minutong paglalakad lang mula sa bahay, maaari ring bisitahin ng mga turista ang Colon Street at ang Parian Monument ng Cebu. At yun lamang po, maraming salamat! At ang ating susunod na tatalakayin ay ang Monastery of the Holy Eucharist or mas kilala bilang Simula Shrine or Simula Parish Church ay isang magandang castle church sa Cebu nga. Cebu na tiyak na dapat puntahan. Hindi ko nasarapin ang masdan ang iyong ganda at hindi na rin pinangsimba bawat ngiti mo may gayuma. Itinayo ito noong 1998 ng Marian Monks of Eucharist Adoration mula sa Pampanga na nagdala ng imahe ng Virgin Maria na kilala bilang the Marian Shrine. Sa puso ko kaya ngayon'y naging bulong
Cross ay isa sa pinakasikat na tourist spot sa Cebu. Ito ay isang malaking Kristiyanong cross na nagmamarka ng pagdating ng isang Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan sa isla ng Subo na ngayon ay Cebu. Humigit 500 taon na ang nakaraan. Siya at ang kanyang mga tripulante ang unang European na dumating sa Pilipinas sa isang misyon na hanapin ang mga islang papalasa ng Molucca para sa hari ng Espanya. Nakilala at nakipagkaibigan si Magellan sa punong katutubo na si Raha Humabon at sa huli, siya, ang kanyang asawa at ang kanyang katutubong mandirigma ay sumang-ayon na magpabinyag sa pananampalatayang Romano-Katoliko. Nagtanim ng cross si Magellan upang ipalaganap ang mahalagang pangyayaring ito. Nagmarka rin ito ng simula ng pagpapalaganap ng pananampalatayang Kristiyano sa buong bansa. Ang kisame ay naglalarawan ng paglapag ni Magellan sa Cebu noong 1521 at ang pagtatanim ng orihinal na cross sa baybayin. At ngayon, tumungo tayo sa Heritage of Cebu Monument. Ito ay matatagpuan sa orihinal na Plaza Parian ang Heritage of Cebu Monument ay nagpapakita ng makabuluhan at simbolikong mga kaganapan at kasaysayan ng Cebu. Mula sa panahon ni Raha Humabon hanggang sa kamakailang pagpapaganda ng Cebuano na martir na si Pedro Calungsod. Ang monumental na sculptural painting ay gawa sa pamansang pintor na si Edgardo Castillo.ご覧いただき、ありがとうございます。